So, ito na yung part 5 ng ating storytelling. So, be awareness lang to sa mga mami na kagaya namin naniwala nga sa akala sa salitang baka. Diba? Nag-alis kami, diba, sa ito yung nag-alis kami sa Pakil Hospital nga. So, yung mga hospital na pinupuntahan namin is walang kasalanan sa nangyari kung ba't kami napaaboy dito. At saka, yun nga, basta nakwento ko naman sa inyo. So, alis kami ng Pakil Hospital. Tapos, sumimba muna kami sa Pakil Church. Kumbaga, syempre, punta kami ng Pakil Church. Tapos, nung nandun kami is siya, sumakit yung tiyan. So, napadumi siya. Kaso naman, hindi namin nasalo yung dumi. Kasi nga, hindi namin nasalo. So, nagdumi siya. Nakita ko, dun sa dumi niya is may deads na, na bulats. May ganon. Tapos, yung dumi niya is talagang, na talaga, tubig na. Tapos may parang sipon-sipon naman na madilaw. Sabi ko, naku, baka amoeba to. Kasi ako, na-amoeba na ako, tsaka yung nanay ko. So, ganun yung sintomas ng dumi ng amoeba. Tapos, pagkatapos namin dun, punta kami kay Doktora Dada. Bago kami pumunta kay Doktora Dada is syempre, Pakil to siniluan, nakamotor kami. Itong anak namin is sabi niya tatayo daw siya, pero more on tulog siya. Kala nga namin puyat lang kasi nga magdamag nga naman nilagnat nung gabi. Tumayo siya sa papa niya, nagdadrive. Yung kamay niya is naka na lang sa ganito ng papa niya. Kumbaga parang ganun yung style niya. As in, nakita ko siya sa side mirror, nakasampay na siya sa papa niya. Di sabi ko, baka talagang malala. Di, ayun. Tapos sabi ko, halika anak, upo ka. Kasi syempre, parang di ba? Di iniupo ko siya sa akin. Nung iniupo ko na siya sa kanya, is nakaganto yung kamay niya. Tapos nakaganyan na lang siya talaga. Yung parang lambot na lambot nga. Syempre, di naman nga kasi namin akalain. Ayan na naman tayo sa salitang hindi akalain. Kasi maghapon at saka magdamag na nilagnat laang. Pero nung nag-39 siguro ko nung madaling araw na nun is nagko-convulsion yun. Pero hindi naman siya tumitirik yung mata. Basta talagang napakaitim ng mga mata niya. Ay, ng mga kamay, daliri, ganun. Tapos, punta kami kay Doktora Dada. Pagkapunta namin kay Doktora Dada, ang daming pasyente. Sobrang dami talagang pasyente. So, ang ginawa ko, pinalista ko, tapos lumapit ulit ako sa mister ko. Ay, yung anak namin, talagang karga-karga ko siya dito. Talagang, gano'n, nakangangad siya, na lang siya. Tapos, yun na nga, akala lang namin, naantok lang. Hindi, ayun, tapos sabi ko sa kanya, ano kaya kung isingit na natin kasi malaman natin kung i-confine ba o Hindi, nung una nga, parang pa kami, kasi nakakaya, ang dami nga lakasan ng loob, kasi nga, parang iba na yung pakiramdam ko rin sa anak namin. Lumapit ako dun sa sekretary. Tapos, sabi ko, nakiusap ako na, baka naman pwedeng isingit tong anak namin para malaman kung kung i-confine ba siya o kung anong gagawin, di ba? Tapos, syempre, hindi naman hindi man natin may iwasan yun. Parang, di ba? Parang ganon. Tapos sakto, lumabas yung isang pasyente. Sabi niya sa akin, sige, pasok mo na dyan kay Doktora Dada, magtanong ka na. Pagpasok namin, sabi ni Doktora Dada, ano daw nangyari dito sa bata? Ako, sinabi ko na kung ano yung mga nangyari. Kinuwento ko sa kanya, ano daw bang nangyari?
last few days, bakit nagkaganyan? Edi kinuwento ko. Sabi ko, kasi po, Doktora Dada, ano po kasi siya, nagtai-tai, yun, udu-udu nga ng ganyan, tapos kulay green, tapos hanggang sa, ayun, nilagnat na po ng ganito, ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, edi sabi ba't daw ngayon lang namin dinala? Ay, sobrang dehydrated na daw. Tapos, alam mo yung mukha ni Doktora Dada, parang habang naglilista siya dun sa mga ipagagawa, sabi niya, ay, dehydrated na to, ipapakonfine na natin. Ay, syempre, hindi nga namin alam kung ba't nilalagnat. So, ang sabi ni Doktora Dada, baka daw bumaba yung sodium. Tapos, lista. Doon sa mga ipagagawa, lista. Tapos, sabi ko, Doktora, mahilig po kasi yan sa gummy. Sa gummy worms. Sabi niya, baka daw bumaba yung sodium. Yung asin sa katawan. Baka natalo ng ano. Tapos, sabi ko nga, mahilig sa gummy. Sabi, sige, i-check din natin ang sugar. Tapos, ayun nga. Tapos, sabi niya sa amin, wag na daw namin iuwi sa bahay. So, idiretso na kaagad namin. Pinamili naman niya kami kung saan namin i-confine, kung sa Eastern, sa Pioneer, o sa Infirmary. Sabi ko, kung sa Infirmary po kaya. Tapos, sabi niya, kayong bahala, o, diba? Tapos, syempre, ang mahal kasi ng Eastern at saka Pioneer, mga mami. Private kasi. Ito yung mga nakakatakot na ospital. Pero, ang i-guarantee daw naman niya sa amin is may guarantee letter na pwede kang humingi ng tulong. Which is, hindi naman ako natakot dun sa kasi may guarantee letter. Ayun nga, marami kang mahingian ng tulong ngayon kasi na mag-e-eleksyon. So, lakasan ng loob. Kasi nga, talagang itsura na ng anak namin. Akala namin, natutulog lang. Ayun nga tayo sa salitang akala, paglabas namin dun sa clinic ni Dr. Dada, talagang umulan. Hindi talaga ambon, talagang umuulan. So, ang ginawa na lang namin, kinumutan namin, kinover natin yung kumot, tapos dire-diretso na kami dito. So, itinawag na kami ni Dr. Dada. Pagkadating namin is, mabilisan, sinweruhan ka agad siya, tapos, nilagyan ka agad siya ng So, thankful to God pa rin kasi, mabilis siya nahanapan ng ugat. Kasi mahirap na kapag hindi maharapan ng ugat dito sa kamay, may possible na dito mo palalagyan. Syempre, Diyos ko, isipin na naman namin yung malala kasi nakakatakot pagka sa ulo na nilagyan ng swero, mga mi. Yun. Dire-diretso. Yung isang swero niya kaagad, yung isang swero, is ang bilis, talagang bumubulusok talaga as in. Tapos nung pangalawa na is ayun nga, medyo na lang, mahinay na lang yung dextrose, kumbaga para lang maibalik yung kanyang nawala na tubig. So ayun, ang marami pang nangyari kasi kumbaga ay so ayun, habang kung ano-ano mga itinuturok dun sa aming anak is kinausap yung aking mister. Syempre nandyan na yung medtech, kukuha na sana siya ng dugo. Ang kaso mo, itong mister ko kinausap din sa admin dito, biglang bumalik. Tapos, ang sabi is, i-hold muna kami. Kasi yung pala hindi siya decision. Kasi nga, ang hirap mga may mag-decision pagka naman ng ganun. So, ito nga yung nakakatakot na ospital dito. Pero, talaga namang sinasabi namin at ginagaranti namin kapag yung emergency talagang magugulat ka na, marami na nakasaksak sa'yo.